May mga nakita akong maraming spam sa mga cart nila mga dreno. Hinanap ko agad dito kasi sigurado naka-sale yun eh. Ubos na. Sayang naman. Yung spam na ano, spam mga dreno yung brand niya. Sayang, wala na. Hindi ko inaabot. Wala stek. $2 lang eh. Meron ako nakita mga 2 box kada isang cart mga dreno. Sayang yun oh. Hindi tayo maabot. Maiksiyan pa ako. O kung yun yung inuna ko kaysa kung ano-ano. Tumingin kasi ako ng ano eh, ng car seat cover. Parang hindi ko kursunada yung available dito. Kaya titingnan ko sa ano. Titingnan ko sa Canadian Tire. Andito pala ako sa Walmart mga dre, ng Walmart Coordinate. Malapit lang sa bahay. Punta ako sa ano, sa Canadian Tire. Ayun o. Ayun o, spam. Gusto ko yun o. Kaya ubos na eh. Ubos eh. Dahil malapit na mag-graduation, sasabit namin to mga dreno. Graduation banner yan. Sasabit namin dyan sa taas. Sige pare. Nakatungtong ako. Wala kang mahilig sa ganun sasakyan pare? Pare, kung may pera ako siguro magiging mahilig ako pare. Bagay no? Parang kahit ano lang, pang ano, pang display. Wala akong pera pare, wala akong mahilig talaga. Ferrari. G-Wagon na lang sa akin pare. Okay, police car. Para kaya mo ito pare, yan ito Explorer pa eh. Hindi, may tatak na ganyan. Tayo na niya. Para walang huli. Itakbo mo na ito pare. Para walang huli. Para mo nga ito hanggang doon lang sa may ano. Etong mga corner, lalagyan ko na lang ng silicone yan mga dreno. Yan, nilagyan ko ng silicone mga dreno. Ayan o. Pati rin sa kabila. Friday mga dreno. Kakauwi-uwi lang natin bago tayo umuwi. Iwanan ko na dyan mga dreno. Bago ako umuwi, bibili muna ako ng pizza rito sa may kanto. Bumili rin ako ng kape kahit mainit. Alam niyo naman Pinoy tayo, di ba? Kung kailan mainit, napakasarap magkape niyan. Bibili ako ng pizza para merienda sa bahay mga dreno. Pepperoni please, medium. Yeah. How much is that? 10.35. Tingnan ko muna yung sale. Nung ano pa yan eh, nung nakaraang araw pa yan eh. Kaya wari ko ano eh, baka paubos na rin eh. Ibang meron dito. Taon-taon may ganito sila eh, ganitong mga sale. Uy, eto, magkano to? $7 na lang oh. Unan no. Unan no. Hello po. Naubos na nga no. Ilang araw na kasi to mga dre no. Kaya eto na lang natira oh. Puro medyas. Plastic. Ano ba? Ano nangyari? Dito yung mga ano, medyas. May damit. Ano kaya nasa loob? Merong tag 20, 25 cents. Wala na siguro, mas mura na yung nandun sa loob mga dre no? Wala na pala. Naubos na. Doon na lang ako sa ano sa pizza. Antayin ko na lang yung order ko.
Kakatapos lang ng live mga dreno. Hindi ko makuha ng maganda to. Nakasama ako eh. Itong yung ano ba to? Araw mga dreno. Alas 8 na ng gabi. Pero ayun nga, maliwanag pa rito sa kapaligiran natin. Nakakatuwa naman. Bilog na bilog oh. Yung ano muna rin. Ito muna ng ano, foam. Hindi, ano yan. Patingin nga yung instruction. The instruction. Okay, sa taas yung manipis. Wow, mo rin. Ano ko lang to, yan nilabas ko dyan kasi ipupush niya yan eh, diba? So pag pinush niya, para yung magiging barrier ko sa tubig. Yan. Nilagyan ko pala ng konting konting silicone mga dreno, transparent silicone para siguradong hindi tatagos yung tubig. Kasi yung tubig dito na pumapasok diyan tumatagos dun sa apartment na sa ilalim nito. Kasi tape lang ang nakalagay diyan eh. Tapos ito bulok na mga dreno kasi yung tubig, siguro pag nagsi-shower siya, yung tubig na tumatalsik dito umaagos. Kaya nasira na to. Pagkatapos eto, wala ka naman nabibiling mga dreno, takip ng inidoro eh, ay ng tangke. So palitin na yan buong inidoro pagka ganyan. Nire-report ko yan pag pakapalitan namin yan. Installation nito mga dreno, pag magpapalit kayo ng toilet, I think syempre kayo bibili ng toilet, yung labor niyan parang mga 120 na mga dreno, magpapalit lang ng toilet. Pag pinalitan ko to, papakita ko sa inyo kung gaano kadaling magpalit ng toilet para kung sakaling gusto nyo palitan yung mga toilet nyo is kayo na yung gumawa. Napakasimple lang yan mga dreno, maamoy lang pero simple lang gawin yan. Pakita ko sa inyo. Punta kami ngayon sa baba kasi yung ceiling dun sira nga, papalitan lang namin at para malaman din kung naging okay yung solusyon natin dito o kaya baka may leak na nanggagaling mismo dito sa drainage neto, dito sa niyan, sa tubo. Dito tumutulo 'yan mga dreno. Wala namang tulo dyan nakaraan eh. So kailangan natin ngayon, kailangan kong sapatin yung rin para mailagay itong matakpan na natin ito. Get measure dumi. Tignan mo, dumi diba? Dumi diba? Ito yung may problema dyan, tumutulo mga dreno kasi yun lang yung bathtub nung sa taas mga dreno. Yan yun lang yung bathtub niya diba? Tagos-tagusan lang dito, iisa lang yung linya, ng bathroom dito mga dreno, mula sa taas pababa isa lang yung linya niya ng bathroom. Kaya pag nagka-problema yung isang bathroom, dito ang bagsak, ito naman yung masisira, yung ceiling niya naman yung masisira. Kaya nga ang laking bagay mga dreno na yung ceiling ko ganito, acoustic ceiling. Kasi kung G-brack yan o kung drywall na katulad ng ganyan, mas malaking trabaho. Eto tanggalin mo tapos i-replace mo, madali lang mga dreno. Tapos kita mo agad kung may tulo siya kasi magiging ganyan siya.
Alam ko na. Natutunan akong technique eh. 8. Tapos sa mga nagda-drywall yun ah. yun, gano'n ang pag-drywall mga tayo, pag mabilisan. Okay, wait. Baka mo raw. Nakikabit namin mga dre, medyo struggle kasi masikip eh. Binraso namin. Ito madali lang pala pagtanggal nito mga dre, no, para malinis yung loob ng filter nyo. Ay ng ano nyo, ito. Ito lang yan, no. Gaganunin nyo lang yan, no, kasi nakasabit lang yan dito eh. Ito. Yan, nakaganyan lang yan. Tapos ito rin. Ayan o, papasok nila sa butas siya mga dre, itong butas dito. Ayan. Tapos tutulak nyo lang yan. Wala. Ganun lang mga dre, no? Para malinis nyo. Kailangan nyo linisin niya kasi pag hindi, sa kapal ng alikabok, baka masunog yung motor nyo. Papalitan nyo. May nabibili ring motor, mura lang. Tingnan nyo lang sa Amazon mga dre. Doon ako bumibili. Okay na tayo dito. Antayin na namin ngayon yan kung maglilik yan. Pag naglik yan, pag nabasa uli yan next week, kailangan namin uling hanapin kung saan nang gagaling yung tulo na pumupunta rito. That's it mga dre, no? Bali yun lang yung gagawin namin ngayon. Kaya nga nang nasabi ko kanina, sa susunod na araw naman yung iba. Siguro mga ginawa namin yan ng mga 30 minutes, no? Rain. Okay na yun mga dre, no? Ganun lang. Hindi, kumbaga, paano ba? Singin lang namin to magkano? 30 minutes, 20. Soon, kailangan namin umarkila ng U-Haul kasi tatapon namin yon at tatapon din namin yung mga drogger na yon. In 200 meters, turn right onto Shaman Hudson. Pero dire-diretso ka lang sa coordinate. Kailangan mo na matuto mag-drive, di ba? Nakita mo yung laking diferensya pag may sarili kang sasakyan. Kasi nag-start siya ng trabaho mga dre, no? Ang naging problema, ang pasok niya sa trabaho na yon is 6 o'clock. Ngayon, anong oras yung ano rin, metro? 5:30 AM yung start eh. 5:30 AM ang simula ng metro. Eh, ang biyahe ko simula metro Now hanggang turn sa right Davao onto Shaman 45. Hudson. Hindi na ako magaling. Hindi, diretso lang yung sundin. Sa ano nga, coordinate ka? 45 minutes pag galing pa ako sa metro. Eh, syempre hindi mo naman sure minsan kung malilate ba yung ano mo, yung train. Tapos, pagkababa mo ng metro, gaano pa kalayo yung trabaho mo? Ha? Mga 1 kilometer pa nalakad. 1 kilometer pa. Mga 800 meters. Layo mga dre. Kaya, first day of work late siya. Hindi niya na-anticipate na yung trend is 5:30 magsisimula. Pagkatapos yun nga, maglalakad pa siya ng 800 meters pagkababa niya ng train. So, late agad siya. Kaya, ayun. Hindi naman ubrang lagi kang late araw-araw, di ba? Samantalang kung may sasakyan siya, 30 minutes lang sana, nasa trabaho na siya. Pero dahil nagko-commute siya, mas matagal mga dre, no? Kaya naman pag laging In 200 Hindi maganda yun, lagi meters, ka late. turn right onto Avenue des Îles. Diretso ka lang rin, huwag mong intindihan yung mapa.
In 200 meters, Okay lang yan, mamaya mo naintindihan yung backup. Liliko ako dito, di ba? Hindi, doon ka sa Codenage. May kanto pa yatang isa dyan eh. Ito no. Diretso ka lang. Ito, hindi yan sa kanto na yan. Doon ka liliko. Kaya nga, Signal dito ka ng kanan, no? now turn right onto Chemin de la Côte de Neige. Okay, very good. Pero usually, kung walang sasakyan dito sa gilid rin, kung saan ka nanggaling, dapat nakukunin mo yung pinakamalapit sa yung linya. Oo. Second lane na yung kinuha mo eh, di ba? Pero pag sa examiner kasi, dapat ang kunin mo yung pinakamalapit na linya sa'yo. At yung iba, mahigpit na dapat hindi ka sasayad dun sa line, sa second line. Tapos siguraduhin mo na pagdadaan ka, may sapat kang distansya dito sa sasakyan na to, para kung sakaling nagbukas siya ng pinto, hindi mo pa rin siya tatamaan. Daming kalakal nun, no? Yan, no? Magkano yung isang bottle ng water? 10 cents. Marami na yun, baka $50 na yun. Kasi nung nakaraan, nakatatlong plastic lang kami, $20 na eh. Sisignal ka pa rin pakaliwa. Una ka, sisignal ka pa kanan. Pakaliwa. Sige. Papasok kasi siya rito mga Andre, no? Tinuturuan ko na kung paano yung maneuver ba. Okay. Okay na yan. Tapos yan. Tingnan mo to rin ha. Teka lang, tingnan mo ha. Dapat dito ka, wag kang ano ron yan. Sige. Mataas ko. Sige. Sige. Yun. Straight Wait mo. lang. Straight mo. Di ba ito tama? Hindi ka tatama. Ayan, malabak ako. Sige, sige. Teka, tatawid. Ulit, teka. Kung di nagsignal, hindi ko makikita eh. Pero, ano mo rin. Wala yun. Yan, diretso mo muna, tapos punta ka ron. Sige, sige. Up. Sige, okay. Tapos, yeah. Habang gumaganyan ka, tingnan mo kasi yung unahan mo, pwedeng tumama doon rin. Sige. Sige. Basta diretso mo lang ha. Okay? Sige, diretso mo lang. Diretso mo lang. Okay, kabig pa, no. Kabila, kabila. Pakanan yan. Sige, papunta ka dyan sa gilid eh. Okay, pag umano na to, etong linya na to, tumama ka na ron o kaya hanggang dito, kakabig ka na para umayos na yung likod mo, gumanon na. Nalilito ko, saan ba dapat ako titingin? Diba ba? Atas ako. Tingnan mo ha. Tignan ko itong dalawa. Hindi, wag mo nang tingnan to. Okay. Dito ka titingin rin kasi ito yung ano ng sasakyan mo eh, itong puti na to. Pag yung, sige mo, matras ka. Pag ito, nandito na, ito, danda na, okay, kabig ka na. Yan, pag ganyan. Tingnan mo, masyado kang malayo niyan rin, maluwag yan. Okay. Ibig sabihin, ang kabig mo, teka lang. Pag ganyan, sige. Didikit ka konti. Sige. Okay, kabig. Yan, pag ganyan, yan. Sige, kabig. Madami. Huwag mong ididikit yung, sige. Hanggat maaari, teka lang ha. Hanggat dapat malayo ako. Oo, eto, hanggat maaari, iwasan mong nakadikit ka dito sa pader. Wait lang, try ka. Okay na yan. Nalilito ako sa reverse. Yan, pwede yung ganyan. Wala, sige, tuwid mo konti. Yan, Sige, atras mo, yan. Sige. Sige. Sige, diretso mo lang. Hanggang tumuwid yung ano mo rin. Hanggang tumuwid tong unahan mo na nakalinya ka na ron. Sige lang, atras. Nakaganyan ka. Di ba pwedeng... Kabig. Kumabig ka pa. No, pag ganon. Yan.
Sige. Tignan mo sige pa. Up. Okay, ganyan na. Ngayon, straight mo na, tapos sa cambio ka pa abante, medyo tuturo ka na ron pag ganito naman. Hindi ka na tama. Sige, ganun mo pa. Hindi, sige, sample lang naman yan eh. Up. Yan. Tingnan mo, subukan mo, tingnan mo yung atras. Tingnan mo lang tingnan mo gaano kakalayo. Yung puti na to, tsaka yung wall. Ngayon, lumabas ka, tingnan mo kung gaano kakalayo. Para sa susunod, may idea ka na kung paano yung adjustment na gagawin mo. Lumabas ka ba dyan? Ito yung ano pala niya mga treno. Ito yung paano ba? Kalimutan ko lumabas dito. Diba? Ito yung distansya niya mga dreno. Yan, ang laki ng distansya niya, no. Anyway, practice makes perfect. Makakalabas ako. Wait, we don't have to start the day yet.